Ang mabigat na amoy ng mga puting bulaklak, mga rosas, lalo na ang mga liryo, ang sumasalubong sa sino mang papasok sa mansyon. Para kay Amihan Salcedo, ang amoy na yon ay hindi na simbolo ng kalinisan o pag-alala. Iyon ay amoy ng kamatayan. Amoy ng pagtatapos ng kanyang mundo. Nakatayo siya sa tabi ng makintab na kabaong nayari sa mahogany. Isang estatwa sa gitna ng agos ng mga taong nakikiramay. Ang kanyang itim na bestida ay tila pangalawang balat na lamang, malamig at walang buhay, katulad ng nararamdaman niya sa loob. Sa ilalim ng salamin ng ataul ay nakahimlay ang kanyang ina, si Dr. Elara Salcedo, ang nag-iisang taong tunay na nagmahal at umunawa sa kanya. Ngayon, wala na ito. Hija, kailangan mong maging matatag. Isang kamay na may mga mamahaling singsing ang humaplosom sa kanyang braso. Si Imelda Montenegro, ang kanyang biyenan. Kung titingnan, perpekto ang imahe ng isang nag-aalalang ina. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang haplos niya ay may kakaibang diin. Hindi nag-aalo, kundi nag-uutos. Isang pagmamay-ari. Hindi sumagot si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa payapang mukha ng ina. Bigla ang atake sa puso. Iyon ang sabi ng mga doktor. Isang malusog na babae, walang anumang sakit, ay bigla na lang bumagsak. Tila hindi kapani-paniwala. My deepest condolences, Ami. Sabi naman ni Beatrice, ang kapatid ng kanyang asawa, na lumapit sa kabilang tabi niya. Ang yakap nito ay mabilis at malamig, parang isang obligasyon na kailangan lang tapusin. Nang bumitaw ito, sumulyap ito kay Imelda at sa isang saglit, nakita ni Amihan ang isang ngangiti sa gilid ng labi nito na agad ding nawala. Isang ngangiti ng tagumpay. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Nagsimula siyang pagmasdan ng mga tao sa paligid. Ang mga Montenegro, ang kanyang pamilya, si Imelda na abala sa pagtanggap sa mga bisitang mayayaman at makapangyarihan, tila mas interesadong ipakita ang kanyang pagdadalamhati kaysa tunay na maramdaman ito. Si Beatrice, napanay ang bulong sa mga kaibigan habang pasulyap-sulyap sa kanya. At si Ramon, ang kanyang asawa. Nakatayo ito sa di kalayuan, kausap ang ilang kasosyo sa negosyo. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas ng tingin. Sa buong araw, iyon ang palaging ginagawa ni Ramon. Lumalapit ito, hahawakan ang kanyang kamay, magsasabi ng ilang salitang walang laman, at muling lalayo. Walang init, walang tunay na pagdamay. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Amihan na siya ay isang dayuhan sa sarili niyang pamamahay. Ang mansyon na ito, ang Hacienda Montenegro, ay hindi na niya tahanan. Isa itong teritoryo ng mga buwitreng naghihintay na lamang sa kanilang biktima. Ang hapunan, pagkatapos mailibing ang kanyang ina, ay ang pinakatahimik na hapunan sa buong buhay niya. Ang mahabang mesa na gawa sa nari ay tila isang malawak na bangin sa pagitan nilang apat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa mga plato. Kumain ka, Amihan. Utos ni Imelda, hindi pakiusap. Kailangan mo ng lakas. Pinilit ni Amihan na sumubo ng kanin, ngunit tila may buhangin sa kanyang bibig. Bawat nguya ay isang pagpapahirap. Si Ramon, na nakaupo sa tapat niya, ay hindi man lang magawang salubungin ang kanyang tingin. Nakatungo lamang ito sa kanyang plato. Mommy is right, segunda ni Beatrice, na may pilit na ngangiti. We will take care of everything. Huwag mo nang isipin ang kumpanya. Kami na ang bahala sa Hiraya Pharmaceuticals. Doon, sa pagkakabanggit sa pangalan ng kumpanyang itinatag ng kanyang ina, biglang tumagos ang isang matalim na kirot sa puso ni Amihan. Iyon ba ang habol nila? Ang Hiraya? Ang pangarap at pinagpaguran ng kanyang ina? Hindi na niya kinaya. Dahan-dahan siyang tumayo. Mawalang galang na po. Aakyat na ako. Masama po ang pakiramdam ko.
Walang pumigil sa kanya. Habang paakyat siya sa hagdanan, naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Mga matang mapanuri at malamig. Sa loob ng kanyang silid, hindi siya mapakali. Umiikot siya na parang isang leon sa loob ng hawla. Ang sinasabi ng kanyang puso ay iba sa sinasabi ng kanyang isip. Paranoid ka lang, amihan. Nagluluksa ka lang. Ngunit may isang boses sa kanyang kalooban na sumisigaw. Nagsasabing may mali. May napakalaking mali. Naubusan siya ng tubig. 2:00 na ng madaling araw. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, nag-iingat na huwag gumawa ng ingay. Habang pababa siya ng hagdan, natigilan siya. May liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto ng aklatan, ang opisina ni Imelda. At may mga boses, dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Itinapat niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy ng pinto. Hanggang kailan tayo magpapanggap na nagluluksa, Mami? Boses yun ni Beatrice, puno ng pagkainip. Naiirita na ako sa pagmumukha ng amihan na yan. Patience, Beatrice, sagot ni Imelda. Ang boses ay kalmado ngunit may talim na parang yelo. Malapit na. The poison works slowly. Sa loob ng ilang linggo, magsisimula nang magpakita ang mga sintomas. Pagkalito, pagkawala ng memorya, mga guni-guni. Sa oras na yon, iisipin ng lahat na nababaliw na siya dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Nanigas si amihan. Lason, ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Pero ma, ito ang boses ni Ramon, mahina at nag-aalangan. Hindi ba masyado nang delikado ito? Paano kung malaman? Walang makakaalam. Putol ni Imelda. Ang lason na galing sa halamang iyon ay halos imposibleng matukoy sa ordinaryong eksaminasyon. At tandaan mo, Ramon, nakasaad sa inheritance clause na kailangang of sound mind si amihan para ganap niyang makuha ang pamamahala sa hiraya. Kapag napatunayan nating wala na siya sa tamang pag-iisip, sino sa tingin mo ang itatalaga ng korte bilang kanyang legal guardian? Bilang asawa niya? Ikaw. At dahil ikaw ay isang Montenegro, ang Hiraya Pharmaceuticals ay mapupunta sa atin. Sa wakas. Isang halakhak ang narinig ni amihan mula kay Beatrice. Brilliant, Mommy. At ano ang nangyari sa matanda? Ganoon din ba ang ginawa ninyo? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang iyong biyanan, sabi ni Imelda na may diin sa bawat salita, ay masyadong matalino para sa kanyang sariling kapakanan. Nagsisimula na siyang maghinala sa ating mga transaksyon. Kinailangan siyang patahimikin. Isang mas mabilis na dosis. Simple lang. Hindi na makahinga si amihan. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Ang kanyang ina. Pinatay nila ang kanyang ina. At ngayon, siya na ang isusunod. Nanginginig ang buong katawan. Dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang ay isang malaking pag-iingat. Bumalik siya sa kanyang silid na parang isang multo. Isinara niya ang pinto. Nang walang tunog at sumandal dito, hinahabol ang kanyang hininga. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang pamilyang kanyang minahal, ang lalaking kanyang pinakasalan, lahat sila ay mga ahas. Mga demonyong nagtatago sa likod ng mga maskara. Napatingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay wasak. Puno ng luha ang mga mata, maputla ang mga labi, at may takot na nakaguhit sa buong mukha. Ngunit habang tinititigan niya ang sariling refleksyon, unti-unting nagbago ang nasa mga mata niya. Ang luha ay natuyo. Ang takot ay napalitan ng galit. Isang malamig at nag-aapoy na galit. Hindi siya magiging biktima. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga ito. Kung gusto nilang mabaliw siya, ibibigay niya ang gusto nila. Gagamitin niya ang kanilang sariling plano laban sa kanila.
Maya-maya, may kumatok sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Beatrice. May dalang isang baso ng tubig at isang tableta sa isang maliit na platito. Ang ngiti nito ay sobrang tamis, nakakasuya. Ami, pinapadala ni Mami, gamot pampatulog para makapagpahinga ka ng mabuti. Kinuha ni Amihan ang baso. Ang kanyang kamay ay himalang hindi nanginginig. Tumingin siya sa mata ni Beatrice at ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na puno ng lihim na ngayon ay alam na niya. Salamat, Bea, sabi niya sa isang boses na sinubukan niyang gawing mahina. Tamang-tama, nauuhaw na ako. Dahan-dahan niyang itinaas ang baso patungo sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa pinto kung saan kakalabas lang ni Beatrice. Sa isip niya, nagsimula na ang isang bagong digmaan at sa digmaang ito, siya ang mananalo. Hindi ininom ni Amihan ang tubig. Matapos umalis ni Beatrice, dinala niya ito sa banyo at tahimik na ibinuhos sa lababo. Pinanood ang pag-ikot nito bago tuluyang mawala sa dilim ng alulod kasama ang lason at ang mga pekeng pag-aalala ng kanyang mga kaaway. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Ang bawat anino sa kanyang silid ay tila isang halimaw. Ang bawat ugong ng hangin ay parang isang babala. Ngunit sa gitna ng takot, may isang bagay na isinilang. Isang plano. Isang mapanganib na plano kung saan ang kanyang sariling pag-iisip ang magiging entablado. Kinabukasan, sa almusal, sinimulan niya ang kanyang pagtatanghal. Nakaupo siya sa hapagkainan, nakatulala lamang sa kanyang plato ng sinangag at itlog. Ang kanyang buhok ay hindi maayos na nakapusod at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Siya ang perpektong larawan ng isang taong nawawalan ng pag-asa. Amihan, kumain ka na, sabi ni Imelda. Ang boses ay naglalaman ng awtoridad na pilit tinatago sa ilalim ng pag-aalala. Hindi maganda sa iyo ang hindi kumakain. Dahan-dahang itinaas ni Amihan ang kanyang tingin, ngunit hindi kay Imelda, kundi sa pader sa likuran nito. Bigla siyang ngumiti, isang ngiting blangko at walang kahulugan. Ang gaganda ng mga bulaklak, sabi niya sa mahinang boses. Sumasayaw sila para bipiakin. Nagkatinginan si Imelda at Beatrice. Sa gilid ng mata ni Amihan, nakita niya ang halos hindi mapansing pagtaas ng sulok ng labi ni Beatrice. Umiepekto na. Iyon ang iniisip nila. Pinilit niyang abutin ang tasa ng kape. Sinadya niyang manginig ang kanyang kamay at sa isang aksidente, natabig niya ito. Kumalat ang mainit at maitim na likido sa puting mantel ng mesa. Ay nako! Tili ni Beatrice, mag-ingat ka nga. Imbes na humingi ng tawad o matakot, ginawa ni Amihan ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Tumawa siya. Isang tawang malutong at malakas, ngunit walang saya. Tila isang batang natutuwa sa ginawang kalat. Itinuro niya ang mantsa ng kape. Look, it's a scary monster. A monster with 3 eyes. Natigilan ang lahat. Maging ang mga kasambahay na nagmamadaling lumapit para maglinis ay napahinto. Ang tanging maririnig ay ang kanyang tawa na umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Dahan-dahang lumapit si Imelda sa kanya. Amihan, Hija, are you okay? Hinawakan ni Amihan ang kamay ng biyenan at tinitigan ito nang may kunwaring pagtataka. Ang lamig ng kamay mo, Mama. Kasing lamig ng yelo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang matunaw. Kitang-kita ni Amihan ang pagkainis na gumuhit-ohit sa mukha ni Imelda bago ito muling napalitan ng isang maskara ng pag-aalala. Dalhin niyo na siya sa kanyang silid. Utos nito sa mga katulong. Kailangan niya ng pahinga. Habang inaalalayan siyang tumayo, sumululyap siya kay Ramon. Nakatayo ito sa may pintuan, nakatingin sa kanya na may halong awa at pagkalito sa mga mata. Walang pagdududa. Walang hinala. Naniwala ito. Naniwala silang lahat. Nang hapon na yun,
Habang nagpapanggap siyang natutulog, pumasok si Ramon sa silid. Umupo ito sa gilid ng kama at hinaplos ang kanyang buhok. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pandidiri. Ami, bulong nito. Mahal, naawa ako sa'yo. Gusto kitang tulungan, pero hindi ko alam kung paano. Pinanatili ni Amihan na nakapikit ang kanyang mga mata. Kailangan niyang maging matatag. Hindi ito ang oras para bumigay. Bakit sila ganito, Ami? Patuloy ni Ramon, ang boses ay basag. Bakit kailangang humantong sa ganito? Biglang nagmulat si Amihan. Tumingin siya sa kisame at nagsimulang kumanta ng isang pambatang awitin. Bahay kubo, kahit munti. Ang halaman doon ay sari-sari. Amihan, please. Pagmamakaawa ni Ramon. Kausapin mo ako. Tumingin si Amihan sa kanya. Ngumiti na parang isang musmos at itinuloy ang kanta, mas malakas pa. Singkamas at talong, sigarilyas at mani. Tumayo si Ramon. Ang muka ay puno ng pagkatalo. Sige na, magpahinga ka na. Bago ito lumabas, narinig pa niya itong bumulong. Patawarin mo ako. Nang mag-isa na lang siya, doon lamang bumagsak ang kanyang mga luha. Ang sakit. Ang sakit-sakit na makita ang lalaking minahal niya na naging kasangkapan sa isang karumal-dumal na krimen. Ngunit pinunasan niya agad ang mga ito. Hindi ito ang oras para sa kalungkutan. Kailangan niyang kumilos. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Imelda na paalis. Malamang ay may pupuntahang sosyal na pagtitipon. Si Beatrice naman ay tiyak na nasa mall kasama ang mga kaibigan. At si Ramon? Narinig niya itong kausap ang isang kliyente sa telepono sa ibaba. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng silid. Dumiretso siya sa bodega sa dulo ng pasilyo, isang lugar na maalikabok at bihirang puntahan. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kumot, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Nasa loob nito ang isang luma niyang telepono. Isang modelong hindi na smartphone na tinago niya para sa mga emergency. Nagpapasalamat siya sa kanyang sarili na hindi niya ito itinapon. Nanginginig ang mga kamay habang binubuksan niya ito. Huminga siya ng maluwag nang umilaw ang screen. May baterya. Baterya pa. Mabilis niyang hinanap ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Si Lino, isang computer genius. Nag-type siya ng isang maikling, naka-code na mensahe na alam niyang maiintindihan nito. Code red. Hiraya, kailangan kita. Pipindutin na sana niya ang send nang bigla siyang makarinig ng mga yabag papalapit sa pasilyo. Si Beatrice. Hindi pala ito umalis. Sa isang iglap, itinago niya ang telepono sa kanyang likuran. Pumasok si Beatrice sa bodega. Nakataas ang isang kilay. Anong ginagawa mo rito? Ang dumi-dumi dito, Ami. Kinailangan ni Amihan na mag-isip ng mabilis. Tumingin siya sa isang lumang silya. Nasira ang isang paa sa sulok. Lumapit siya dito at nagsimulang kausapin ito na parang isang tao. Huwag kang mag-alala, Mr. Chair, sabi niya habang hinahaplos ang alikabok sa silya. Aayusin din kita. Sasabihin ko sa kanila na masakit na ang paa mo. Gusto mo bang kumain? Napanganga si Beatrice, hindi makapaniwala sa nakikita. Umiling na lang ito at tumalikod. Nababaliw na nga talaga siya. Bulong nito sa sarili. Sapat na para marinig ni Amihan. Nang masiguro niyang wala na si Beatrice na nanginginig niyang kinuha ulit ang telepono at pinindot ang send. Huminga siya ng malalim. Naitanim na niya ang unang butil ng pag-asa. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. Bumalik siya sa kanyang silid at humiga. Pinapakalma ang sarili. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Paano kung hindi natanggap ni Lino? Paano kung hindi niya naintindihan? Paano kung... Biglang nag-vibrate ang telepono sa ilalim ng kanyang unan.
Mabilis niya itong kinuha. Isang mensahe mula kay Lino. Nasaan ka? Papunta na ako. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, isang kakampi. Hindi na siya nag-iisa. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho nang marinig niya ang mabibigat na yabag ni Imelda na humihinto sa tapat mismo ng pinto ng kanyang silid. Ang pagpihit ng seradura ng pinto ay parang tunog ng isang bombang sasabog sa pandinig ni Amihan. Sa isang kisap mata, naisiksik niya ang lumang telepono sa pagitan ng kama at ng pader sa likod nito. At agad na humiga, nagtalukbong ng kumot at nagpanggap na mahimbing na natutulog. Pumasok si Imelda. Naramdaman ni Amihan ang presensya nito na nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Pinagmamasdan siya. Ang bawat segundo ng katahimikan ay isang pagsubok sa kanyang pagpipigil. Nararamdaman niya ang matalas na titig nito na tila tumatagos sa kanyang talukap mata. Sinusuri kung totoo nga ba ang kanyang pagkakatulog. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, narinig niya ang mahinang pagbuntong hininga nito at ang mga yabag na papalayo. Kasunod ang marahang pagsara ng pinto. Nakahinga ng maluwag si Amihan, ngunit ang kanyang puso ay patuloy pa ring kumakabog na parang tambol. Isang maling galaw lang at tapos na ang lahat. Kinabukasan, nalaman niya kung ano ang plano ni Lino. Habang nag-aalmusal sila, biglang tumunog ng malakas ang telepono ni Imelda. Ito ay mula sa kanyang head of security sa Hiraya Pharmaceuticals. Ano? Sigaw ni Imelda sa telepono. Ang mukha ay nag-aapoy sa galit. Paano nangyaring nag-crash ang buong server? At bakit hindi niyo ma-access ang CCTVs? Anong klaseng mga tao kayo? Agad itong tumayo. May krisis sa kumpanya. Beatrice, Ramon, sumama kayo sa akin. Kailangan nating ayusin ito. Ang gulat at pagmamadali sa mukha nilang lahat ay isang magandang tanawin para kay Amihan. Sa unang pagkakataon, siya ang may hawak ng alas. Ako na ang bahala kay Amihan, senyora, sabi ng isang kasambahay. Mabuti, sabi ni Imelda, habang nagmamadaling isinusuot ang kanyang sapatos. Siguraduhin mong iinumin niya ang kanyang mga bitamina. Alam ni Amihan kung anong bitamina ang tinutukoy nito. Nang makaalis na ang tatlo, naiwan si Amihan sa pangangalaga ng mga katulong. Alam niyang mayroon siyang limitadong oras. Kailangan niyang hintayin ang hudyat ni Lino. Makalipas ang halos isang oras, isang delivery van ng isang kilalang courier service ang pumarada sa harap ng mansyon. Isang lalaking nakasuot ng uniforme, sombrero, at face mask ang nag-doorbell. Delivery po para kay Ma'am Amihan Salcedo, sabi nito sa intercom. Pakidala na lang po dito sa pinto. Sagot ng kasambahay. Lumabas ang katulong upang kunin ang isang maliit na kahon. Nang iabot niya ito kay Amihan sa sala, sinadya ni Amihan na ibagsak ito. Habang nagkukumahog ang katulong na pulutin ang mga laman nitong art materials, ang delivery man, na walang iba kundi si Lino, ay mabilis na lumapit kay Amihan. Ami, okay ka lang? Mabilis na bulong ni Lino. Ang mga mata sa likod ng salamin ay puno ng pag-aalala. 2 minuto lang tayo. Hindi ako okay, Lino, pero lalaban ako. Sagot ni Amihan. Ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Mabilis niyang isinalaysay ang lahat. Ang paglason sa kanyang ina. Ang plano ng mga Montenegro. Ang kanyang pagpapanggap. Bakas ang pagkabigla at galit sa mukha ni Lino. Mga demonyo sila. Anong kailangan mong gawin ko? Kailangan ko ng 2 tao. Si Attorney Elias Vargas, ang abogado ni Mama, at si Dr. Adiwa Cruz, ang matalik niyang kaibigan na isang toxicologist. Ikaw lang ang makakakontak sa kanila para sa akin. Sabihin mo ang lahat. Kailangan kong malaman kung ano ang lason na ginagamit nila sa akin at kailangan ko ng legal na proteksyon. Masusunod, sabi ni Lino. Mula sa kanyang bulsa, inabot niya kay Amihan ang isang bagay
na mukhang isang maliit na butones. Isa itong high-frequency audio transmitter. Itago mo yan sa damit mo. Sa pamamagitan nito, maririnig kita at makakapag-usap tayo. Ang receiver ay mukhang isang hikaw. Isuot mo. Walang sino man ang makakahalata. Salamat, Lino, sabi ni amihan, habang maingat na itinatago ang mga aparato. Sige na, kailangan ko nang umalis, sabi ni Lino at bumalik sa kanyang papel bilang delivery man. Paumanhin po sa abala at mabilis itong umalis. Sa sumunod na 2 araw, nabuhay si amihan sa 2 mundo. Sa araw, siya ang baliw na si amihan na kumakausap sa mga halaman at umiiyak ng walang dahilan. Ngunit sa gabi, sa katahimikan ng kanyang silid, siya ang tunay na amihan na nakikipag-usap sa kanyang mga bagong kakampi sa pamamagitan ng teknolohiya ni Lino. Amihan, si Attorney Vargas ito, sabi ng isang boses na puno ng awtoridad at pag-aalala mula sa kanyang hikaw. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Ang iyong ina ay isang mabuting tao. Gagawin ko ang lahat para mabigyan siya ng hustisya. Drug Cruz here, sabi naman ng isa pang boses, mas kalmado ngunit matatag. Kailangan natin ng sample ng iyong buhok o dugo. May hinala ako kung anong uri ng lason niyan base sa mga kwento mo. Kailangan kong makumpirma. Nagbigay sila ng pag-asa kay amihan. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ina, naramdaman niyang may pag-asa. May liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Ngunit ang liwanag na yon ay agad na tinakpan ng kadiliman nang bumalik si Imelda mula sa opisina isang gabi. Ang mukha nito ay seryoso at malamig. Umupo ito sa tapat ni amihan sa sala. Si amihan ay naglalaro noon ng isang piraso ng sinulid, paikot-ikot sa kanyang mga daliri, bahagi ng kanyang palabas. Amihan, sisimula ni Imelda, ang boses ay walang emosyon. Alam kong nahihirapan ka. Ang pagkawala ng iyong ina ay isang malaking dagok para sa iyo. Ang iyong pag-iisip ay naapektuhan ng husto. Tumigil si amihan sa paglalaro at tumingala kay Imelda. Ang kanyang mga mata ay blanko. Dahil sa labis kong pagmamahal at pag-aalala para sa iyo, patuloy ni Imelda. At para maprotektahan ka at ang mga ari-arian na ipinamana sa iyo, napagdesisyonan kong gumawa ng hakbang. Inilapag ni Imelda ang isang makapal na folder ng mga dokumento sa lamesa sa pagitan nila. Ang tunog ng paglapag nito ay mabigat at pinal. Nag-file ako ng petisyon sa korte para sa legal guardianship, para sa kapakanan mo. Ako na ang mamamahala sa lahat. Para kay amihan, ang mga salitang yon ay isang deklarasyon ng giyera. Hindi na ito isang simpleng laro ng pagpapanggap. Isa na itong laban na nakasalalay, hindi lamang ang kanyang mana, kundi ang kanyang kalayaan at ang hustisya para sa kanyang ina. Tinitigan niya ang mga dokumento, pagkatapos ay tumingin siya kay Imelda. Isang mabagal na ngiti ang gumapang sa kanyang mga labi, isang ngiting nakakakilabot at puno ng kabaliwan. At sa likod ng ngiting iyon, sa kanyang isipan ay isang sigaw ng paglaban. Simulan na natin ang laro, Imelda. Kinagabihan, habang si Imelda ay masayang nagkukwento kina Ramon at Beatriz tungkol sa kanyang tagumpay, isang tawag ang kanyang natanggap. Hello, Montenegro speaking. Good evening, Mrs. Montenegro. This is Attorney Elias Vargas. Biglang natigil sa pagtawa si Imelda. At sino ka naman? Ako ang magiging abogado ni Ginang Amihan Salcedo Montenegro. Tinawagan ko lang po kayo para ipaalam na natanggap na namin ang inyong petisyon. Magkita na lang po tayo sa korte. Natahimik ang buong kabahayan. Mula sa kanyang silid sa itaas, naririnig ni amihan ang lahat sa pamamagitan ng device ni Lino. Ang pagkagulat at galit sa boses ni Imelda nang sumigaw ito ay musika sa kanyang pandinig. Opisyal nang nagsimula ang laban. Ang pagkakaroon ni Attorney Vargas
Sa panig ni amihan ay nagbago sa simoy ng hangin sa loob ng Hacienda Montenegro. Ang dating kampanteng pananabik sa mga mukha ni na Imelda at Beatrice ay napalitan ng isang manipis na tabing ng pag-iingat at inis. Hindi na sila hayagang nagpapakita ng kanilang kasiyahan sa paglala ng kanyang kondisyon. Sa halip, naging mas mapagmasid sila, tila mga ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Isang hapon, habang si amihan ay nakaupo sa hardin at nagkukunwaring nakikipag-usap sa mga gumamela, inanunsyo ni Imelda na may darating silang bisita. Si Dr. Diwa Cruz, isang matalik na kaibigan ng iyong ina, sabi ni Imelda, habang inaayos ang pagkakatali ng buhok ni amihan na parang isa itong manika. Nabalitaan niya ang nangyari at gusto kanyang kamustahin. Pumayag ako dahil alam kong makabubuti sa iyo na makakita ng isang pamilyar na mukha. Naramdaman ni amihan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na yon. Ang plano nila ni Dr. Diwa ay umuusad na. Kailangan niyang maging perpekto sa kanyang pag-arte. Pagdating ni Dr. Cruz, ang kanyang mga mata ay agad na nagpakita ng tunay na pag-aalala at kalungkutan. Ngunit profesional niya itong naitago sa likod ng isang mahinahong ngiti. Si Imelda ay hindi umalis sa kanilang tabi. Nakaupo sa isang silyang hindi kalayuan. Nagbabasa ng isang magasin, ngunit ang kanyang mga taingay ay malinaw na nakatutok sa kanilang usapan. Amihan, apo, malamig na sabi ni Dr. Diwa, hinawakan ang kanyang mga kamay. Namiss kita. Kamusta na ang pakiramdam mo? Sumagot si amihan sa paraang alam niyang inaasahan ni Imelda. Tumingin siya sa malayo. Minsan po malamig, minsan mainit. Kagabi po, kumakanta ang buwan. Narinig niyo po ba siya? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Dr. Diwa, isang perpektong pagganap para sa kanilang manonood. Mukhang pagod na pagod ka, hayaan mo akong tingnan ka. Dahan-dahan itong sinuri ang kanyang mga mata. Kinapa ang kanyang pulso. Pagkatapos, niyakap siya nito ng mahigpit. Magiging maayos din ang lahat, apo. Bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Sa ilalim ng yakap na yon, naramdaman ni amihan ang isang mabibilis at halos hindi mapansing pagbunot ng ilang hibla ng kanyang buhok mula sa kanyang batok. Kasabay nito, kinuha ng doktora ang kanyang kamay. Tingnan ko ang iyong mga kuko. Masyado kang maputla. Habang kunwari sinusuri ang mga ito, mabilis nitong kinaskas ang ilalim ng kanyang kuko gamit ang sarili nitong kuko. Kumuha ng bahagyang tissue sample. Kailangan mong kumain ng masusustansyang pagkain. Lahat ay ginawa sa loob lamang ng ilang segundo, sa ilalim ng mapanuring mata ni Imelda, ngunit sa paraang mukhang natural at bahagi lamang ng isang regular na check-up. Nang gabing iyon, nagkaroon sila ng kanilang unang kumperensya. Sa dilim ng kanyang silid, ang hikaw sa kanyang tainga, ang naging koneksyon niya sa labas ng mundo. Nakuha ko na ang mga sample, sabi ng boses ni Dr. Diwa. Isasalang ko na ito sa laboratorio bukas. Mag-ingat ka, amihan. Ang unang hakbang natin ay pabagalin ang proseso sa korte. Sabi naman ni Attorney Vargas, gagawa ako ng mga mosyon para humingi ng mas mahabang panahon para sa psychological evaluation. Bibigyan tayo nito ng oras para makakalap ng ebidensya. Ang mahalaga ay wag muna nating ipaalam sa kanila kung ano ang alam natin. Hayaan nating isipin nilang sila ang may kontrol. Naiintindihan ko po, sagot ni amihan. Ang kanyang boses ay isang pabulong na panalangin ng pasasalamat. Samantala, si Lino ay nagtatrabaho rin sa kanyang sariling anino. Gamit ang peking server crash, nagawa niyang magtanim ng isang program sa sistema ng Hiraya na nagbibigay sa kanya ng access sa lahat ng files nang hindi natutukoy. Ilang araw siyang naghalughog sa libu-libong mga dokumento. Naghahanap ng kahit anong hindi pangkaraniwan. Isang gabi, habang si amihan ay pilit na ipinipikit ang kanyang mga mata,
Isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa kanyang hikaw. Si Lino. "Ami, gising ka pa ba?" Tanong nito. Ang boses ay may halong pagkasabik at pag-iingat. "Oo, Lino. Bakit? May nakita ako sa personal computer ng Tita Elera. Isang folder na sobrang encrypted, mas matindi pa sa security protocols ng buong kumpanya. At ang pangalan ng folder, Ami, ang pangalan niya ay Daga sa Loob. Daga sa loob. Isang daga sa loob ng bahay. Isang traidor. Napabangon si Amihan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Naalala niya ang mga huling linggo ng kanyang ina. Palagi itong nasa opisina, madalas umuuwing pagod at malalim ang iniisip. Minsan, nabanggit nito sa kanya, "May mali sa hiraya, anak. May amoy na hindi maganda." Hindi niya iyon pinansin noon. Inakala niyang stress lang sa trabaho. Ngayon, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang kanyang ina. Nag-iimbestiga na pala ito. "Kaya mo bang buksan, Lino?" Tanong ni Amihan, puno ng pag-asa. "Sinusubukan ko pero iba ang klase ng password nito. Hindi ito basta numero o letra. Mukhang isang passphrase, isang pangungusap o isang tanong." Habang pinoproseso ni Amihan ang bagong impormasyon, muling tumunog ang kanyang hikaw. Si Dr. Diwa. Ang boses nito ay seryoso at mabigat. "Amihan, Attorney Vargas. Lino?" Kumpirmado. Natahimik silang lahat. Ang resulta ng toxicology report, patuloy ni Dr. Diwa, ay nagpapakita ng bakas ng isang rare neurotoxin na mula sa isang herbal compound. Sa maliliit na dosis, nagdudulot ito ng unti-unting pagkasira ng memorya, mga guni-guni at paranoia. Sa malaking dosis, nagdudulot ito ng biglaang pagtigil ng puso na madaling mapagkamalang atake sa puso. Ang mga salita ay bumaon sa puso ni Amihan na parang mga punyal. Ito na ang ebidensya. Ang patunay na hindi siya nababaliw at na ang kanyang ina ay pinaslang. "May ebidensya na tayo," sabi ni Attorney Vargas. Ang boses ay matigas na parang bakal. Isang matibay na ebidensyang medikal. "At meron tayong posibleng digital na ebidensya sa folder na yon," dagdag ni Lino. "Kung mabubuksan lang natin." Ang lahat ng atensyon ay bumalik kay Amihan. Ang susi sa lahat ay nasa folder na yon, isang testamento na iniwan ng kanyang ina. "Lino, ano ang password hint?" Tanong ni Amihan. Ang isip ay lumilipad. Sinusubukang alalahanin ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot si Lino. "Walang hint. Isang blankong kahon lang. Kailangan mong isipin, Ami. Isang salita, isang pangalan, isang katanungan, o isang kasabihan na kayo lang ng mama mo ang nakakaalam. Isang bagay na napaka-personal." Napasandal si Amihan sa headboard ng kanyang kama. Ang bigat ng mundo ay tila na sa kanyang mga balikat. Ang lahat ng kanilang pag-asa, ang hustisya para sa kanyang ina, ang kanyang sariling kaligtasan, ay nakasalalay sa isang alaala na nakatago sa isang sulok ng kanyang isipan. Kailangan niyang maghukay sa kanyang nakaraan, sa mga masasayang araw, kasama ang kanyang ina, upang mahanap ang password na magbubukas sa mga lihim ng hiraya. Habang si Amihan ay abala sa paghalungkat ng kanyang mga alaala para sa mailap na password, ang mga Montenegro naman ay nag-iisip ng sarili nilang diskarte. Ang pagpasok ni Attorney Vargas sa eksena ay nagdulot ng pagkabahala kay Imelda. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong abogado. Kailangan niyang siguraduhin nang walang anumang duda na si Amihan ay talagang wala na sa tamang pag-iisip. At para doon, mayroon siyang perpektong kasangkapan, ang sarili niyang anak. Isang umaga, pumasok si Ramon sa silid ni Amihan na may dalang tray ng almusal, isang bagay na hindi na nito ginagawa mula pa noong mamatay ang kanyang ina.
Sa mga mata nito, merong isang pilit na ngiti at isang kinabisadong lambing. "Good morning, mahal," sabi nito. "Pinagdala kita ng paborito mo, sinangag at tuyo." Hindi kumibo si amihan. Nakaupo lamang siya sa bintana, nakatingin sa labas, tila na sa sariling mundo. "Ami," sabi ni Ramon, lumuhod sa kanyang harapan. "Naiintindihan kong galit ka sa akin, galit ka sa mundo. Pero nandito pa rin ako, mahal na mahal kita." Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Naaalala mo ba, Ami, ang pangarap natin? Magpatayo ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat, malayo sa lahat ng gulo. Tayo lang dalawa." Naramdaman ni amihan ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Ang mga salitang yon, ang mga pangarap na yon, ay dating totoo. Ngayon, mga kasinungalingan na lamang ang mga ito na ginagamit para linlangin siya. Ngunit kinailangan niyang magpatuloy sa pag-arte. "Dagat," bulong ni amihan, na parang isang bata. "Ang mga isda. Kinakausap ako ng mga isda." Isang anino ng pagkabigo ang dumaan sa mukha ni Ramon. Ngunit mabilis niya itong pinalitan ng determinasyon. Tumayo ito. "May naisip ako. Kakausapin ko si Mami. Ipapaalam ko sa kanya na ilabas ka. Pupunta tayo sa isang lugar na espesyal sa atin. Para maalala mo, Ami. Para maalala mo kung sino tayo." Kinahaponan, sa pagtataka ng lahat, pumayag si Imelda. "Sige," sabi nito kay Ramon. Ngunit may babala sa kanyang boses. "Ngunit isang oras lamang at huwag kayong lalayo. Siguraduhin mong mababantayan mo siya ng husto." Dinala siya ni Ramon sa isang pamilyar na lugar. Isang parke sa tabi ng dagat kung saan tanaw ang paglubog ng araw. Dito sila unang nag-date. Dito siya nito unang hinalikan. Dito rin ito nag-propose sa kanya. Ang bawat sulok ng lugar na yon ay puno ng mga alaala. At ngayon, ang bawat alaala ay isang sugat. "Naaalala mo ba rito, mahal?" tanong ni Ramon, habang inaalalayan siyang maupo sa isang bench na nakaharap sa dagat. "Dito ko sinabi sa'yo na ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Pinangako ko sa'yo na aalagaan kita, na hindi kita pababayaan." Naramdaman ni amihan ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang sakit. Ang sakit na marinig ang mga pangakong yon mula sa isang taong tumulong sa pagwasak sa kanya. Ngunit bago pa man siya makasagot, may napansin siyang kakaiba. Habang nagsasalita si Ramon, ang mga mata nito ay hindi palaging nakatingin sa kanya. Paminsan-minsan, sumusulyap ito pababa sa dibdib nito, sa isang makintab na silver na brooch na nakakabit sa polo nito. Isang brooch na hindi niya pa nakikita dati. "Pinapangako ko, Ami," sabi ni Ramon, at niyakap siya. "Aayusin natin to. Babalik tayo sa dati." At sa pagkakayakap na yon, nakita niya ito. Isang maliit, halos hindi mapansing butas sa gitna ng brooch. At sa loob ng butas na yon, isang kislap na parang lente ng isang maliit na kamera o mikropono, isang bitag. Ang lahat ng ito, ang pag-uusap, ang paglalakbay sa nakaraan, ang mga matatamis na salita ay isang palabas. Nire-record nila siya. Naghihintay sila na bumigay siya, na magpakita ng isang saglit na kalinawan, isang saglit na magpapatunay na hindi siya baliw, at magagamit nila laban sa kanya at kay Attorney Vargas. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Nilalamon ang anumang natitirang sakit o lungkot. Paano sila nagkaroon ng lakas ng loob? Paano niya nagawang mahalin ang isang lalaking ganito kahina at kaduwag? Kailangan niyang tapusin ang eksenang ito. Bigla niyang itinulak si Ramon palayo sa kanya. Malakas. "Huwag!" sigaw niya. "Huwag mo akong hawakan." Nagulat si Ramon. "Ami, anong problema?" Tumayo si amihan at nagsimulang tumakbo patungo sa dalampasigan.
Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa buhangin, ngunit hindi siya tumigil. Amihan, bumalik ka rito. Sigaw ni Ramon, habol siya. Huminto si Amihan sa mismong tabi ng tubig, kung saan inaabot ng mga alon ang kanyang mga paa. Humalakhak siya ng malakas, isang tawang puno ng pait, at kabaliwan na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Naririnig niyo ba sila? Sigaw niya sa hangin. Tinatawag nila ako, ang mga kaibigan kong isda. Sinasabi nila, halika na raw Amihan, sumama ka na sa amin sa ilalim ng dagat. Pagkatapos ay umiyak siya, mga hagulgol na puno ng sakit. Umupo siya sa buhangin at niyakap ang kanyang mga tuhod. Umiiyak na parang isang batang nawawala. Nakatayo lang si Ramon sa di kalayuan. Ang mukha ay isang maskara ng pagkabigo at pagkalito. Ang kanyang perpektong bitag ay nasira. Ang kanyang pag-asa na maibabalik ang dating Amihan o kahit makakuha man lang ng ebidensya ay naglaho. Wala siyang nakuha kundi ang kumpirmasyon na ang kanyang asawa ay tuluyan nang nawala sa sarili. Nang gabing iyon, bumalik si Amihan sa kanyang silid. Ang puso ay mabigat, ngunit ang isip ay malinaw. Ang pagtatangka ni Ramon na linlangin siya ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa sakit, kalinawan. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Si Ramon ay kaaway. Silang lahat ay kaaway. Napaupo siya sa kama, pagod na pagod sa emosyonal na dula. Muli niyang inisip ang tungkol sa password. Ano ba ang isang bagay na silang dalawa lang ng kanyang ina ang nakakaalam? At bigla, na parang isang kidlat, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang hapon, ilang taon na ang nakalipas, tuong unang ipinakilala niya si Ramon sa kanyang ina. Pagkatapos umalis ni Ramon, tinanong siya ng kanyang ina, sigurado ka ba sa kanya anak? Parang may kulang. Ma, mahal ko siya, sagot niya noon. Ngumiti ang kanyang ina, isang nangiting may halong pag-aalala. At sinabi nito ang isang bagay na naging biruan na nila. Ang pag-ibig mo ay parang ampalaya, anak. Sa una, mapait. Pero habang tumatagal, hahanap-hanapin mo dahil masustansya. Ampalaya. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan. Maari kaya? Ganoon kasimple? Isang mapait na paalala. Isang babala. Mabilis niyang kinuha ang transmitter at bumulong, Lino? Lino, andyan ka ba? Oo, Ami. Bakit? Huminga siya ng malalim. Subukan mo ang isang salita. Isang salita lang. Anong salita? Ampalaya. Narinig niya ang pagtipa ni Lino sa keyboard. Ang ilang segundong paghihintay ay parang isang walang hanggan. At pagkatapos, Ami, sabi ni Lino. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Bumukas. Ami. Bumukas ang folder. Ang mga salitang bumukas ang folder mula kay Lino ay parang isang susi na nagbukas din sa isang nakakandadong bahagi ng puso ni Amihan. Ito na. Ang lahat ng mga tanong, ang lahat ng hinala ay malapit nang magkaroon ng kasagutan. Ano ang laman, Lino? Tanong ni Amihan. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at pananabik. Sandali, Ami. Ida-download ko at i-encrypt ulit para hindi mahalata. Sagot ni Lino. Medyo marami ito. Mga dokumento, audio files at parang isang journal, digital journal ng Tita Elara. Sa sumunod na oras, naging mata at tainga ni Amihan si Lino. Habang nakahiga siya sa kama, nagpapanggap na nasa isang malalim at hindi mapayapang pagkakatulog, idinidetalya ni Lino sa kanyang hikaw ang bawat dokumento, bawat larawan, bawat salita na isinulat ng kanyang ina. At sa bawat bagong impormasyon, mas lalong lumilinaw ang larawan ng kasamaan na bumabalot sa pamilyang Montenegro. Ang journal ang pinakamasakit basahin. Ito ay testamento ng pagmamahal ng isang ina
at isang kronolohiya ng kanyang lumalaking takot. October 12, basa ni Lino mula sa unang entry. May napansin akong irregularidad sa quarterly financial report ng isa sa ating mga subsidiary, ang Montenegro Holdings. Maliit lang, halos hindi mapapansin. Ngunit paulit-ulit, tila may pondong inilalabas para sa mga materyales na hindi naman natin kailangan. Habang binabasa ni Lino ang mga entry, unti-unting nabubuo sa isip ni Amihan ang kwento. Nagsimula ang kanyang ina sa isang simpleng hinala sa pananalapi. Ngunit habang mas malalim ang kanyang paghuhukay, mas madilim ang kanyang mga natutuklasan. November 5, ang Montenegro Holdings ay hindi lang isang subsidiary. Isa itong front. Natuklasan ko na bumibili sila ng mga substandard na raw materials mula sa isang supplier sa ibang bansa. Ngunit saan nila ito ginagamit? Ang lahat ng produkto ng Hiraya ay dumadaan sa mahigpit na quality control. Naramdaman ni Amihan ang panlalamig sa kanyang buong katawan. Naalala niya ang pagpupuyat ng kanyang ina, ang mga gabing halos hindi na ito umuuwi. Akala niya ay dahil lang sa trabaho. Hindi niya alam na ito pala ay nasa gitna ng isang mapanganib na investigasyon. December 21. Diyos ko, mayroon silang isang lihim na planta, isang maliit na warehouse na nakarehistro sa ilalim ng ibang pangalan. Doon nila ginagawa ang mga pekeng gamot gamit ang pangalan at reputasyon ng Hiraya. Nagpapakalat sila ng mga gamot na hindi lamang walang bisa kundi mapanganib. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nila ng dagdag na pondo. Ito ang kanilang ginagawang milking cow. Napapikit si Amihan. Ang Hiraya Pharmaceuticals ay buhay ng kanyang ina. Itinatag niya ito sa paniniwalang makakatulong sa mga tao na magbibigay ng lunas, at ang mga Montenegro, ginawa nila itong pabrika ng lason. Ang kasakiman nila ay walang hangganan. Ang pinakamasakit na bahagi ng journal ay ang tungkol kay Ramon. January 10. Kinompronta ko si Imelda sa isang pribadong pag-uusap. Itinanggi niya ang lahat, syempre. Isang kahanga-hangang aktres. Ngunit ang kanyang mga mata, nakita ko sa mga mata niya ang katotohanan. At ang takot. Alam niyang, alam ko na. January 15. Sinubukan kong kausapin si Ramon. Umaasa akong meron pa siyang natitirang kabutihan sa kanyang puso. Ipinakita ko sa kanya ang ilan sa mga ebidensya. Nagulat siya. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Ngunit kasunod noon ay takot. Isang matinding takot sa kanyang ina. Pinili niyang manahimik. Pinili niyang talikuran ng tama. Sa araw na yon, nawalan ako ng isang anak. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Amihan. Kaya pala naging malamig si Ramon sa kanya sa mga huling araw bago mamatay ang kanyang ina. Hindi dahil sa problema sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng isang madilim na sikretong pinili niyang itago. May video file, Ami, sabi ni Lino. Ang boses ay seryoso. Maikli lang. Mukhang kuha mula sa isang cellphone na nakatago. I-describe mo sa akin ni Lino. Gabi, sa isang parking lot, nakita ko si Imelda. Bumababa sa kanyang kotse. May dala siyang isang itim na briefcase. Sinalubong siya ng isang lalaking hindi ko makilala ang mukha. Inabot ni Imelda ang briefcase. May inabot naman pabalik ang lalaki. Isang maliit na bote. Mukhang kuha ito ni Tita Elara mula sa malayo. Ang kalidad ay hindi maganda, pero malinaw na si Imelda iyon. Ang bote, ang lason. Mayroon pa, Ami. Mga kopya ng mga bank transfer, mga pekeng kontrata, mga email. Kumpleto ang ebidensya ng Tita Elara. Ang folder na ito ang magpapabagsak sa kanila. Naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na ito simpleng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang laban na ito ay para sa lahat ng mga taong maaaring napahamak o mamamatay dahil sa mga pekeng gamot ng mga Montenegro.
Ang pamana ng kanyang ina ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang responsibilidad. Amihan, si Attorney Vargas ito, biglang sabat ng isa pang boses. Lino, i-forward mo sa akin ang lahat ng yan sa isang secure na channel. Agad-agad. Copy, Attorney. Sagot ni Lino. Amihan, sabi ni Attorney Vargas, ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Ang kaso ng guardianship ay simula pa lamang. Ang mga ebidensyang ito ay sapat na para magbukas ng isang malaking criminal investigation. Hindi na ito tungkol sa iyong katinuan. Ito ay tungkol sa malawakang pandaraya at posibleng libo-libong biktima. Handa ka na ba para dito? Huminga ng malalim si Amihan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Ang kanyang pagpapanggap, ang kanyang kabaliwan, ay may mas malalim ng layunin. Handa na po ako, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat ng isang panunumpa. Para sa nanay ko at para sa lahat ng biktima nila. Bigla, isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pag-uusap at halos magpatalon sa puso ni Amihan. Amihan, buksan mo ang pinto! Sigaw ni Beatrice mula sa labas. Ami, kailangan kong i-cut ang line. Mabilis na bulong ni Lino. Mag-ingat ka. Ang hikaw ay natahimik. Muli siya ay nag-iisa. Bakit, Beatrice? Tanong ni Amihan. Ginagawang mahina at takot ang kanyang boses. May balita galing sa korte. Sabi ni Beatrice, ang boses ay hindi maitago ang pananabik. Pinabilis ni Mommy ang hearing. Sa susunod na linggo na. Malapit na, Amihan. Malapit ka nang maalagaan ng husto. Ang balita ay parang isang suntok sa sikmura ni Amihan. Mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. 1 linggo. Mayroon na lamang silang 1 linggo para ihanda ang lahat. Sinusubukan ni Imelda na tapusin ang laban bago pa man sila makapaghanda ng kontra-atake. Ang balita na napaaga ang pagdinig sa korte ay isang malaking dagok sa kanilang plano. Mayroon na lamang silang 1 linggo. Ang bawat araw, bawat oras ay naging napakahalaga. Ngunit si Imelda Montenegro ay hindi pa tapos sa kanyang mga maruruming laro. Alam niyang kailangan niya ng isang pangwakas na alas, isang bagay na sisira ng tuluyan sa kredibilidad ni Amihan bago pa man ito makatapak sa korte. At ang alas na yon ay dumating sa anyo ng isang mapanlinlang na kabaitan. Amihan, Hija, sabi ni Imelda isang umaga, ang boses ay tila pulot sa tamis. Ilang araw ka nang hindi nakakalabas ng bahay. Hindi maganda yan sa'yo. Halika, maglakad-lakad tayo sa community garden. Kailangan mo ng sariwang hangin. Kahit alam ni Amihan na isa itong bitag, wala siyang magawa kundi sumunod. Ang pagtanggi ay magiging isang senyales ng katinuan. Kaya't nagpatianood siya, isang tupa na dinadala sa katayan. Ang hardin ay maganda at payapa. May mga batang naglalaro. May mga matatandang nag-eehersisyo. Ngunit para kay Amihan, ang buong lugar ay parang isang entablado at ramdam niya ang mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Inalalayan siya ni Imelda na maupo sa isang bench habang isa sa kanilang mga kasambahay, si Rosa, ay naghahanda ng tsaa. Uminom ka muna, Hija, pampakalma, sabi ni Imelda. Habang inaabot ni Rosa ang tasa kay Amihan, sinadya nitong matisod. Ang kumukulong tsaa ay natapon sa hita ni Amihan. Isang matinding sakit at paso ang gumuhit sa balat ni Amihan. Napasigaw siya, hindi dahil sa pag-arte, kundi dahil sa tunay na sakit. Aray, ang init. Nakuku, patawad po, senyora, sabi ni Rosa. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagsisisi, kundi ng takot na para bang siya ang sinasaktan. Ito ay bahagi ng palabas.
Ang tunay na sakit na hinaluan ng kanyang karakter bilang isang taong wala sa sarili ay lumikha ng isang perpektong eksena ng kaguluhan. Itinulak ni amihan si Rosa palayo. Sinungaling! Gusto mo akong sunugin! Tulong! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at pagkalito. At sa isang iglap, ang lahat ay nangyari ayon sa plano ni Imelda. Si Rosa ay umarteng na paupo sa damuhan, umiiyak na parang biktima ng isang marahas na pag-atake. At mula sa di kalayuan, isang nagkataong hardinero ang nakatutok ang cellphone, nire-record ang lahat. Dalhin niyo na siya pabalik sa bahay. Sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pagkasuklam at awa para kay amihan. Nang gabing iyon, sumabog ang impyerno. Ipinakita sa kanya ni Beatrice ang video sa isang tablet. Ang mukha nito ay nagagalak. Ang video, nakuha mula sa malayo, ay mukhang totoo. Ang malinaw lang ay ang isang babaeng tila wala sa sarili na sumisigaw at nanunulak ng isang kawawang kasambahay. Mabilis itong kumalat sa internet na may mga caption na tulad ng Tragic, Hiraya Jerez, Amihan Salcedo has a violent public meltdown, o is the pharmaceutical queen going crazy? Tingnan mo, Ami, sabi ni Beatrice habang dahan-dahang iwinawagayway ang tablet sa harap ng kanyang mukha. Sikat ka na. Ito ang patunay na kailangan ng korte. Paano ka pa paniniwalaan ni Attorney Vargas ngayon? Ang mga salitang iyon, kasama ang daan-daang masasakit na komento sa ilalim ng video, ay parang mga dagang kumakain sa natitirang lakas ni amihan. Kahit alam niyang palabas lang ang lahat, ang makita ang sarili na pinipintasan at hinuhusgahan ng buong mundo ay masakit. Ang kahihiyan ay totoo. Amihan, si Attorney Vargas ito. Bulong ng hikaw niya. Nakita ko na ang video. Huwag kang mag-alala. Alam nating peke ito. Ngunit kailangan kong aminin, malaking dagok ito sa atin. Ang publiko ay nasa panig na nila. Parang gumuho ang mundo ni amihan. Ang kanilang matibay na kaso ay biglang nagkaroon ng malaking bitak. Paano nila lalabanan ang isang kasinungalingang pinaniniwalaan na ng lahat? Ngunit ang pinakamasamang balita ay hindi pa dumarating. Kinagabihan, habang pinipilit ni amihan na kumalma, isang tawag ang natanggap niya sa kanyang hikaw. Si Lino. At ang kanyang boses ay hindi katulad ng dati. Wala na ang kalmadong kumpiyansa. Napalitan ito ng purong takot. Ami, hindi ko na yata kaya, sabi ni Lino. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Lino, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni amihan. May nagpadala ng isang litrato sa akin. Isang litrato ng kapatid kong babae na si Maya. Nasa eskwelahan siya, kumakain ng ice cream. Pero may pulang marka sa leeg niya. Isang pulang marka na parang ginuhit ng laser pointer mula sa malayo. Nanlamig ang dugo ni amihan. Linawan yung muna. At may mensahe, Ami. Ang ganda ng kapatid mo. Sana walang mangyaring masama sa kanya. Ami, alam nila. Alam nilang tumutulong ako sa'yo. Pinapahinto na nila ako. Pamilya ko ang kapalit. Lino, umalis ka na dyan. Itago mo ang pamilya mo. Sabi ni amihan. Ang sariling takot ay napalitan ng pag-aalala para sa kaibigan. Patawad, Ami, sabi ni Lino. Ang boses ay basag na. Mahal kita bilang kaibigan, pero hindi ko kayang isakripisyo ang pamilya ko. Kailangan kong putulin muna ang koneksyon. Hindi na kita matutulungan sa ngayon. Patawarin mo ako. At sa isang iglap, ang boses sa kanyang hikaw ay nawala. Ang tanging natira ay isang mahinang static, isang tunog ng kawalan na wala na ang lahat. Ang kanyang koneksyon sa labas ng mundo, ang kanyang technical support, ang kanyang kaibigan. Naiwan siyang mag-isa sa loob ng kulungan,
na may isang dehadong kaso at isang hukom na opinyon ng publiko na laban sa kanya. Ang plano, na dati tila perpekto, ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Umupo si Amihan sa sahig ng kanyang madilim na silid, niyakap ang kanyang mga tuhod. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang laban na ito, naramdaman niya ang tunay na pag-atake ng kawalan ng pag-asa. Ang kabaliwan na kanyang ipinapakita ay unti-unti nang nagiging totoo. Marahil ay tama sila. Marahil ay mababaliw na nga talaga siya. Marahil, sa huli, ay matatalo rin siya. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay bumagsak na. Umiyak siya, hindi lang para sa kanyang ina o para sa sarili niya, kundi para sa nawalang pag-asa. Habang nasa pinakamababang punto siya ng kanyang buhay, marahan na bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Ramon. Ang mukha nito ay hindi mabasa, isang pinaghalong awa, pagsisisi, at isang bagay na hindi niya maintindihan. Hindi ito nagsalita. Lumapit lang ito sa kanya at may inilapag sa sahig sa kanyang harapan. Isang maliit, itim na bagay, isang digital voice recorder. Tumingin si Amihan mula sa recorder papunta sa mga mata ni Ramon. "Hindi ko na kaya ito, Ami," sabi ni Ramon sa isang boses na halos pabulong. Ang mga salita ay tila hirap na hirap lumabas sa kanyang bibig. "Para sa sarili ko ito, hindi para sa'yo. Gamitin mo kung paano mo gusto." Pagkasabi noon, mabilis itong tumalikod at nagmamadaling lumabas ng silid na parang natatakot na magbago pa ang kanyang isip. Naiwan si Amihan, nakatitig sa maliit na recorder, ang tanging bagay na nasa pagitan niya at ng tuluyang pagsuko. Isang kislap ng pag-asa sa gitna ng ganap na kadiliman. Nakatitig lamang si Amihan sa voice recorder na nasa sahig. Sa loob ng ilang minuto, hindi niya ito ginalaw. Ang isip niya ay isang magulong larangan ng digmaan sa pagitan ng pagdududa at ng isang maliit, kumikislap na pag-asa. Maari kayang isa na naman itong bitag? Isa na namang tusong plano ni Imelda, gamit na naman ang kanyang anak? Ngunit ang mga mata ni Ramon kanina, mayroon siyang nakita doon na hindi pa niya nakikita dati. Isang tunay na pagdurusa, isang tunay na pagkasuklam sa sarili. "Para sa sarili ko ito, hindi para sa'yo." Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa nanginginig na kamay, dinampot niya ang recorder. Maliit ito at malamig sa kanyang palad. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play button. Sa una, tanging static lang ang kanyang narinig. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Boses ni Ramon. "Ma, kailangan na nating itigil to." Ang boses ni Ramon ay basag at puno ng pagmamakaawa. Narinig ni Amihan ang kalansing ng mga baso sa background. Tila nasa isang opisina sila. Umiinom. Sumagot ang isang boses na matigas at malamig na parang yelo. Si Imelda. "At bakit naman natin ititigil, Ramon, ngayong malapit na tayong magtagumpay?" "Dahil mali ito, Ma. Ang video kanina, ang pag-setup kay Ami, sobra na. Nakita mo ba siya? Nakita mo ba kung paano siya natakot? Hindi na siya ang Amihan na asawa ko." Isang tawang mapang-uyam ang isinagot ni Imelda. "Magaling! Ibig sabihin, epektibo ang lahat ng ginagawa natin. Yan naman talaga ang plano, hindi ba? Ang mawala ang Amihan na kilala mo para makuha natin ang nararapat sa atin." "Pero hindi sa ganitong paraan, Ma. Ang pagpatay kay Tita Elara, kaya kong subukang kalimutan iyon. Ngunit ang unti-unting pagwasak sa isip ng sarili kong asawa, hindi ko na kaya. Gabi-gabi, binabangungot ako. Naririnig ko ang boses ni Tita, nakikita ko ang mukha ni Amihan." Napatakip si Amihan sa kanyang bibig. Ang pag-amin. Direkta mula sa bibig ng kanyang asawa. At pagkatapos ay dumating ang mga salitang magiging sandata niya.
Ang mga salitang tatapos sa lahat ng ito. Tumigil ka sa kahibangan mong yan, Ramon. Sumigaw si Imelda. Ang kanyang boses ay nawalan na ng kontrol at naging purong galit. Huwag mong isipin na may konsensya ka pa. Oo, ako nga ang gumawa. Ako ang nagpapatay sa Elara na yon. Ako ang nagpapalason sa asawa mo. At dapat lang sa kanila yon. Lahat ng yaman na yan ay dapat sa atin. Ang mga Salcedo na yan ay mga agaw. Kinuha nila ang dapat ay sa atin. Kaya't huwag kang umarte na parang santo dahil kasabwat ka sa lahat ng ito. Kasabwat ka. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Imelda. Pagkatapos, nagsalita si Ramon. Ang boses ay mahina na at talunan. Alam ko, ma. Alam ko. Pinindot ni Amihan ang stop. Nakatulala lang siya sa kawalan. Ang recorder ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang pag-amin. Ang buong-buong pag-amin. Ang pagpatay. Ang paglason. Ang motibo. Ang pagkakasangkot ni Ramon. Lahat ay naroon. Malinaw. Hindi maikakaila. Ang bigat na kanina'y dumadagan sa kanyang dibdib ay biglang gumaan. Ang kadiliman na bumabalot sa kanya ay biglang nagkaroon ng siwang. Ang luhang kanina'y dala ng kawalan ng pag-asa ay napalitan ng luhang dala ng isang matinding kaluwagan. Hindi ito bitag. Ito ay kaligtasan. Ito ay hustisya. Ngunit paano niya ito maipaparating kay Attorney Vargas? Wala na si Lino. Wala na ang kanyang koneksyon. Bigla, may naalala siya. Bago umalis si Lino, itinuro nito sa kanya ang isang emergency protocol. Isang paraan para makontak niya ito kung sakaling may mangyaring ganito. Mabilis siyang pumunta sa kanyang aparador, sa likod ng mga damit, sa isang maliit na butas, sa dingding na tinakpan niya ng wallpaper. Mayroon siyang itinagong burner phone, isang bagay na ibinigay sa kanya ni Lino para sa pinakamatinding emergency. Ginamit niya ang telepono upang i-dial ang isang numero mula sa kanyang memorya. Isang numero na ipinakabisado sa kanya ni Lino para sa ganitong sitwasyon. Isang beses lang ito nag-ring bago may sumagot. Sino to? Tanong ng isang boses na pamilyar. Si Attorney Vargas. Attorney, si Amihan ito. Narinig niya ang biglaang pag-upo ng tuwid ng abogado sa kabilang linya. Amihan, paano? Hindi na mahalaga. Ayos ka lang ba? Nag-aalala kami sa'yo. Ayos lang ako, attorney. Higit pa sa ayos. Sabi ni Amihan. Ang boses ay kalmado na at puno ng isang bagong tuklas na lakas. Mayroon akong kailangan ibigay sa inyo. Isang bagay na magpapanalo sa atin sa kaso. Ipinatong niya ang recorder sa tabi ng telepono at pinindot ang play. Ang katahimikan sa kabilang linya habang pinapakinggan ni Attorney Vargas, ang buong recording ay mas matindi pa kaysa sa anumang sigaw. Narinig ni Amihan ang mahinang pagmumura mula sa abogado nang matapos ang recording. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Attorney Vargas at ang kanyang boses ay hindi na lamang boses ng isang abogado. Ito ay boses ng isang mangangaso na nakakita sa kanyang biktima. Tapos na ang laro, Amihan. Ano po ang gagawin natin? Ituloy mo ang pag-arte mo, sabi ng abogado. Hayaan mong isipin nilang nanalo na sila. Hayaan mong dalhin kanila sa korte na parang isang tupa. At doon natin sila wawasakin. Mananalo po tayo? Tanong ni Amihan. Kailangan niyang marinig ang mga salitang yon. Narinig niya ang isang mahinang ngiti sa boses ni Attorney Vargas. Amihan, hindi lang tayo mananalo. Sisiguraduhin nating hindi na nila masisilayan pa ang araw sa labas ng rehas. Pagkababa ng telepono, tumayo si Amihan at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng wasak at umiiyak kanina lamang. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot
kundi ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang paso sa kanyang hita ay naroon pa rin, isang paalala ng sakit at panlilinlang. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ang araw ng paghuhukom ay darating na. At sa pagkakataong ito, handa na siyang harapin ang kanyang mga demonyo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang tagapaghatid ng kanilang katapusan. Ang araw ng pagdinig sa korte ay dumating na may kasamang madilim na kalangitan na tila nakikiramay sa bigat ng mga pangyayaring magaganap. Pumasok si Amihan sa bulwagan ng hustisya na inaalalayan ni Beatrice at isang nurse na inupahan ni Imelda. Ang kanyang itsura ay ang perpektong larawan ng isang taong talunan. Ang kanyang buhok ay walang ayos, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang mga hakbang ay mabagal at nag-aalangan. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Imelda Montenegro, ang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang itim na kasuotan ay elegante, at sa kanyang mukha ay may isang nangiti ng tagumpay na hindi maitago. Sa tabi niya, si Ramon ay nakayuko. Ang mukha ay hindi maipinta, isang taong nahuli sa pagitan ng langit at impyerno. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ng mga Montenegro, isang makisig at matalas magsalitang lalaki, ay ipinirisinta ang kanilang mga ebidensya. Ang testimonya ng mga kasambahay na nagsasabing si Amihan ay madalas kausapin ng sarili. Ang video ng pananakit niya sa hardin. Ang mga medical records na pinikik para palabasing mayroon siyang history ng mental instability. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang kredibilidad. Habang nagsasalita ang abogado, si Amihan ay nakatingin lamang sa kawalan. Paminsan-minsan ay bumubulong ng mga salitang walang kahulugan. Kinukumpirma ang lahat ng kanilang mga akusasyon. Pagkatapos ng mahigit isang oras, tumayo ang abogado ni Montenegro. Your Honor, malinaw pa sa sikat ng araw. Si Giengan Amihan Salcedo Montenegro ay isang panganib sa kanyang sarili at sa yaman na ipinamana sa kanya. Ang tanging makataong gawin ay ibigay ang legal guardianship sa kanyang mapagmahal na biyenan, si Ginong Imelda Montenegro. Tumango ang hukom. Ang mukha ay pununo ng awa para kay Amihan. Tumingin ito kay Attorney Vargas. Attorney, mayroon pa ba kayong naisabihin para sa depensa ng inyong kliyente? Dahan-dahang tumayo si Attorney Vargas, kalmado. Walang bakas ng pagkatalo sa kanyang mukha. Mayroon po, Your Honor. I have only one witness to present. Nakataas ang kilay ng abogado ng kabilang panig. At sino naman iyon? Tinatawag ko po sa witness stand, sabi ni Attorney Vargas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang aking kliyente, si Giong Amihan Salcedo Montenegro. Isang bulungan ang kumalat sa courtroom. Maging si Imelda ay nagpakita ng bahagyang pagkabigla. Anong laro ito? Isang baliwang ipipresinta bilang testigo? Inalalayan si Amihan patungo sa witness stand. Umupo siya at sa ilalim ng panunumpa, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Nagsimulang magtanong si Attorney Vargas, mga simpleng tanong. Ano po ang pangalan ninyo? Saan po kayo nakatira? Ang mga sagot ni Amihan ay paunti-unti, minsan ay mali-mali, na lalong nagpatibay sa paniniwala nang lahat na siya ay wala sa sarili. Ngumiti ng mapang-asar si Imelda. Ito na ang katapusan. Pagkatapos, biglang nag-iba ang tono ni Attorney Vargas. Kienge Montenegro, sabi nito. Ang boses ay naging matalas. Maari mo bang sabihin sa korte kung sino ka talaga? Ito na ang hudyat. Dahan-dahang itinaas ni Amihan ang kanyang ulo. Ang blangkong tingin sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang apoy na matagal na niyang itinatago. Isang apoy ng galit, ng talino, at ng hindi matitinag na determinasyon.
Tumingin siya diretso sa mga mata ng hukom. Ako po si Amihan Salcedo, ang nag-iisang anak ni Dr. Ilara Salcedo, ang tagapagtatag ng Hiraya Pharmaceuticals, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw, malakas, at ganap na nasa katinuan. At narito po ako ngayon para sa katarungan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Napanganga si Imelda. Si Beatrice ay namutla. Si Raramon ay napayuko palalo na parang gusto niyang lamunin na siya ng lupa. Objection, Your Honor! Sigaw ng abogado ng mga Montenegro. Nagulat sa biglaang pagbabago. The witness is clearly unwell. She is not fit to testify. Sa tingin ko ay nasa tamang pag-iisip siya, counsel, sabi ng hukom, na ngayon ay nakatitignan ng may matinding interes kay Amihan. Please proceed, Attorney Vargas. Gayang Salcedo, sabi ni Attorney Vargas, bakit niyo po nasabing narito kayo para sa katarungan? Dahil ang guardianship case na ito ay isang malaking kasinungalingan, sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay bumaling ngayon kay Imelda, na parang isang agilang nakatitig sa kanyang biktima. Isa itong palabas na ginawa ng aking biyenan, si Imelda Montenegro, upang maideklara akong baliw, makuha ang aking mana, at pagtakpan ng isang mas malaking krimen. Objection! Speculation! I will prove it, Your Honor, sabi ni Attorney Vargas. I would like to present Exhibit A, isang audio recording. Bago pa man makaprotesta ang kabilang panig, isang malinaw na tunog ang pumuno sa courtroom. Ang boses ni Imelda, puno ng galit at pag-amin. Oo, ako nga ang gumawa. Ako ang nagpapatay sa Ilara na yon. Ako ang nagpapalason sa asawa mo. At dapat lang sa kanila yon. Ang sigaw ni Imelda sa recording ay sinundan ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng korte. Ang mukha ni Imelda ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Peke yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw niya. Tuluyan nang nawala ang kanyang pagpipigil. Ngunit huli na ang lahat. Your Honor, patuloy ni Attorney Vargas na parang isang konduktor sa isang orkestra ng pagbagsak. Ipinipresenta ko rin ang toxicology report mula kay Dr. Adiwa Cruz na nagpapatunay na si Gingwanganan Salcedo ay unti-unting nilalason. At higit sa lahat, ipinipresenta ko ang buong folder ng investigasyon na isinagawa ng yumaong Dr. Ilara Salcedo bago siya pinaslang, mga ebidensya ng malawakang paggawa at distribusyon ng mga pekeng gamot ng Montenegro Holdings gamit ang Hiraya Pharmaceuticals bilang front. Inilapag ng kanyang assistant ang isang makapal na folder sa mesa ng hukom. Ang bawat pahina ay isang pako sa kabaong ng mga Montenegro. Tapos na ang laro. Ang hukom, na may anyo ng matinding pagkasuklam sa kanyang muka, ay nag-utos sa mga gwardiya. Sheriff, arestuhin sina Gianeng Imelda Montenegro at Gieng Beatrice Montenegro para sa mga kasong murder, attempted murder, at large-scale fraud. Habang kinaladkad ng mga gwardiya, ang nagsisisigaw na si Imelda at ang umiiyak na si Beatrice, isang huling tingin ng galit ang ibinato ni Imelda sa kanyang anak na si Ramon, na nanatiling nakaupo, hindi makagalaw, na parang isang estatwang gawa sa asin. Duwag! Sigaw ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Pinahamak mo ang sarili mong ina. Duwag ka. Hindi nag-angat ng tingin si Ramon. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Amihan, ang mga mata ng babaeng kanyang sinira. At sa huli, ay siya ring nagligtas sa kanya. Mula sa witness stand, pinanood ni Amihan ang pagbagsak ng imperyo ng kasinungalingan. Wala siyang naramdamang saya o paghihiganti. Tanging isang malalim at mapayapang pakiramdam ng katarungan. Ang huling halakhak ay hindi sa kanya, kundi sa katotohanan. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ng mga Montenegro
ay yumugyog sa mundo ng negosyo at medisina. Ngunit tulad ng lahat ng bagyo, ang unos ay unti-unting humupa. Ang natira ay ang hamon ng pagbangon mula sa mga pinsala. Para kay Amihan, ang pagbangon ay nangangahulugan ng pagbabalik sa Hiraya Pharmaceuticals, ngunit hindi bilang ang asawa ng isang Montenegro, kundi bilang ang nag-iisang tagapagmana ni Dr. Elara Saldo. Ang kanyang unang mga linggo bilang bagong CEO ay magulo. Kailangan niyang harapin ang mga investigador, linisin ang pangalan ng kumpanya, at muling buuin ang tiwala ng kanilang mga empleyado at kliyente. Mahirap, ngunit sa bawat dokumentong kanyang pinipirmahan at sa bawat desisyong kanyang ginagawa, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ina na tila gumagabay sa kanya. Isang umaga, habang nakatayo siya sa loob ng dating opisina ng kanyang ina, na ngayon ay kanyang opisina, at pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa syudad, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa pinto. Mukhang bagay sa'yo ang upuang iyan. Lumingon si Amihan. Nakatayo roon si Ramon. Ibang-iba na ang itsura nito. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang malalim na pagod. Ang kanyang mga mamahaling damit ay simple na lamang at tila nabawasan siya ng timbang. Hindi kumibo si Amihan. Hinintay niya itong magsalita. Pumasok si Ramon at tumayo sa harap ng kanyang malaking mesa na nagsisilbing isang malawak na harang sa pagitan nila. Hindi ako naparito para humingi ng tawad, Ami. Alam kong walang kapatawaran ang mga ginawa ko. At hindi rin ako narito para humingi ng pangalawang pagkakataon. Tumingin ito sa labas ng bintana. Ibenta ko na ang lahat ng shares ko sa Montenegro, lahat ng properties. Ang perang nakuha ko ay inilagay ko sa isang trust fund para sa mga biktima ng mga pekeng gamot na ginawa namin. Iyon lang ang tama kong magagawa. Mayroong isang mahabang katahimikan. Aalis na ako, Ami, sabi ni Ramon. Sa wakas ay tumingin sa kanyang mga mata. Pupunta ako sa isang lugar na malayo, kung saan walang nakakakilala sa akin. Magsisimula ako muli, hindi bilang isang Montenegro, kundi bilang si Ramon lang. Isang taong kailangang matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Saan ka pupunta? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng galit o awa. Hindi ko pa alam. At mas mabuting hindi mo na malaman. Sagot nito. Gusto ko lang magpaalam ng maayos. At magpasalamat. Magpasalamat? Oo, sabi ni Ramon. Sa pagbibigay mo sa akin ng voice recorder na yon. Kung hindi dahil doon, marahil ay kasama pa rin ako sa kanilang kasinungalingan. Pinalaya mo ako, Ami, sa paraang hindi ko inaasahan. Tumango si Amihan. Sa wakas, naintindihan na niya. Ang pagbibigay ni Ramon ng recorder ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili nito. Iyon ang unang hakbang nito papalayo sa anino ng kanyang ina. Iyon ang kanyang sariling pagpapalaya. Hindi kita mapapatawad sa ngayon, Ramon. Marahil, hindi kailanman. Sabi ni Amihan, ang kanyang mga salita ay matatag ngunit hindi malupit. Pero pinapalaya na kita sa anumang galit na nararamdaman ko. Maging malaya ka. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Ramon. Salamat, Amihan. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad papalabas ng opisina. Hindi na lumingon pa. At habang pinagmamasdan ni Amihan ang kanyang papalayong likod, naramdaman niya ang pagsasara ng isang pinto sa kanyang buhay. Isang kabanata na puno ng sakit at pagtataksil na sa wakas ay nagwakas na. Pagkaalis ni Ramon, pumasok naman ang kanyang mga tunay na kakampi. Si Attorney Vargas na may dalang mga bagong papeles, si Dr. Adiwa na may dalang kape, at si Lino na may daladalang isang laptop. Okay ka lang? Tanong ni Lino na bumalik na matapos masigurong ligtas na ang kanyang pamilya at nahuli na ang mga taong nagbanta sa kanila. Ngumiti si Amihan.
Isang tunay at payapang namangiti, ang una sa loob, ng napakatagal na panahon. Okay na ako. Umupo silang apat sa paligid ng isang maliit na mesa. Inilatag ni Lino ang mga plano para sa bagong, mas secure na IT system ng Hiraya. Ipinakita ni Dr. Diwa ang isang panukala para sa isang foundation na tutulong sa mga naging biktima ng mga pekeng gamot. At ipinaliwanag ni Attorney Vargas ang mga huling legal na hakbang para tuluyang maisara ang kaso laban sa mga Montenegro. Habang pinagmamasdan ni Amihan ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang tunay na pamilya na nagtutulungan para muling itayo ang winasak ng kasakiman, naramdaman niya ang isang matinding pasasalamat. Ang Hiraya ay isang lumang salitang Tagalog na nangangahulugang ang bunga ng pag-asa at mga pangarap. Winasak ito ng mga Montenegro. Ngunit ngayon, sa pamumuno niya at sa tulong ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, muli nila itong itatayo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay ganap ng sumikat, nagbibigay liwanag sa isang bagong umaga. Ang laban ay tapos na. Ang hustisya ay nakamit na. Ang paghihiganti ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay ang bagong simula. Ang simula ng Hiraya. Ang kwentong ating natunghayan, ang salaysay ni Amihan, ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagbangon mula sa pagkakalugmok upang ipaglaban ang tama. Ipinakita sa atin na sa gitna ng pinakamadilim na pagkakanulo, ang liwanag ng katotohanan at hustisya ay palaging mananaig. Lalo na kung meron tayong mga taong tunay na nagmamalasakit sa ating tabi. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng Ang Sayaw ng Kabaliwan. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang paglalakbay ni Amihan. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang katatagan? Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin sa comment section. At kung meron po kayong nais na genre o uri ng kwento na mapakinggan sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment ito sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Love, Kilig TV.